8:24 na oras sa toda sa ato ng Smart Dishwashing Paste. Bawat pahid linis solid. Smart Dishwashing. Tatak, alas 8:24. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Bueno, maradyaw na buntag na sa tanan nato na mga suking tigpaminaw sa 54 ka mga barangay sakop sa ato syudad. Di doon sa Siargao, Dinagat Province, Southern Leyte, sa mga kalungsuran, sakop din sa Agusan Sur, Agusan na Norte o Surigao del Sur. Inaot na daong kamo sa Kapiskay, kahimsog sa makanunayon sa idyo mga panglawas. Ako man na adlaw nga Biyernes. Yehey! Tapos na kaso ng eleksyon. Relax na kita. Pizza 16 na kumanan Mayo 2025. O medyo sahay, maguyan-uyan diri sa syudad o di doon sa mga kalungsuran sakop sa ato probinsya. Lakip na kamo di doon sa Dinagat. Tungod ini sa Easterlies. Mudyo na daya-daya kamo ng panagang sa idyo mga kundi kalikayan na mamanaw ka mo kay usahay kalit-kalit inin na mga taliktik bundak na rin mga pag-uyan na matagkaroon ugon niya. Ako si Radyo Man na Gay Chew makig-iban nasa ijo hangtod ni alas 9 kay Biyernes kuman mga kaigsuonan mo sunod ang programa sa Department of Agriculture an bahandi sa inin bahandi sa kaumahan hatod sa ijo sa programa sa Department of Agriculture at ang ini kuman na taod-taod og mataga Biyernes ini na programa dinhi lamang sa Sibian sa RMN na DXRS og kumantuod na buntag ako sublian na ipaybayo sa ato mga baranggayanon didon na particular na sa barangay Kagniyog sanan sa mga silingan ng mga barangay sakop din sa barangay Kagniyog. Happy fiesta didon sa barangay Kagniyog labi na sa pagpanguyo sa ilang mga barangay official si Kapitan Ortiz anan barangay Kagniyog. Si Lungkap adong kami didon magpabibo na RMN na DXRS sa ijo barangay. Preso ato tawag-auhagan na nato mga baranggayanon didon mga suki sa barangay Kagniyog. Iba ni kami sa amo ipaygazo na pabibo ato sa RMN DXRS Kanta Tour. Kamo ang primero na barangay na amo bisitahan og arang ka timing kay fiesta ni Jo. So mapasalamaton kami na taga-abi-abi sa taga-tugutan kami na makigduyog sa ijo sa ijo kapistahan silom na adlaw. Salamat gazod sa ato mga barangay officials sa pagpanguyo ni Barangay Kapitan Ortiz na tagatagan kami na nigayon. Silong buntag magkita-kita kita alas 8 ang magsugod ang amo panrehistro sa mga buot mo kanta. Iandam-andam so ni mga paborito na mga kanta, mga awit ni na inin gajud pan amateur gajud. Taglaong pa. Bisan sino pwede makakanta basta nagpagidaron nan pila may edad na namo pwede dawaton na 16 years old up 16 years old and above pwede ra so first come first serve basis first 10 na makapalista sa atong mga consolation na prizes nandiyon. So muanha mi kuman sa imo opisina okay para ma-finalize nato ang mga mo intra. Sige. An ato mga pa-premyo silom ngadto na sa tanan ng mga muintra ang first, second, third sa ato Kanta Tour silom dyan ato pa premium na cash prize para sanan na lakip na ini mga grocery pack sanan mga ACS products. Labi na ang unique toothpaste maximum fluoride protection with regular use. Amo ini nato sponsor ang ACS Manufacturing Corporation. So kay Kapitan Romilo Ortiz, salamat gajud kap. An ato first placer silom makadawat ng cash prize na 1,005 plus grocery items and ACS products. Tapos second placer nato 1,000 pesos plus gift pack og ACS products. Ang third prize makadawat sab ng 750 pesos plus grocery items, ACS products og
Jaoy ato pito ka mga consolation prizes na tag 500 pesos plus grocery packs o grabe. Para jaon sa Ijo Kapistahan pabibo namo og kumampadaan palista na kamo mga baranggayanon. Intra kamo sa ato kanta tour silom na adlaw buntag ini alas 8 hangtod na ini. Magka alas 12 di doon sa Ijo Barangay Cagneyog Covered Court. So kuman na buntag pwede kami mudawat na daan kung sino daton mangintra sa first 10 nato na paintrahon o bisan sino labi na kung taga Barangay Cagneyog kamo pabibo kita silom na adlaw sa ato kanta tour nato daan sa ato sa RMN DXRS sa 94.1 IFM Surigao. Unsa pay answer? Matik 94.1 IFM Surigao. O gato dinhi sa ato na Radio Mindanao Network sa ACS Manufacturing Corporation ang tighimo ng unique toothpaste maximum fluoride protection with regular use. So ini amoy isa sa among mga pasabog dungan sa selebrasyon na RMN na DXRS sa ika-56 namo na founding anniversary kuman na tuig. So swerte ang taga Barangay Cagneyog na amo bisitahan atol sa ila kapistahan silom na adlaw Sabado piksa 17 nan Mayo 2025. So kita kids silom na adlaw alas 8 taga Barangay Cagneyog o sa bisan sino na mga silingan dito na mga barangay kung ganahan ka mo intra basta lamang first come first serve namo mga pagpanlista para sa mga contestants sa inin ato kanta tour hatod sa ato sa Marajaw na kabubuton ng unique maximum toothpaste. Sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon asa na nabalita ato na sayran na mihimo isab ako man na mga matud pa pagpaklaro matud pa sa ato mga kadagkuan ng Commission on Elections na subli sila na nagaawhag ako man sa inina ato ang mga kandidato sa milabay na eleksyon na kinahanglan na isumiter na ijo mga susi ijo mga tagastuhan na datong milabay na eleksyon pildi o daog man kamo so inamoy mga padumdum ko man na Commission on Elections na kinahanglan mag submiter isabanan ijo mga statement of contributions and expenditures dunganan ini nagpadumdum isaban na Bureau of Internal Revenue kun BIR sa tanan nato ng mga lokal sa national candidates sa milabay na eleksyon na ideklara ang ila mga unused o waya magamit na mga pondo sa kampanya o mga campaign funds. Sumaya pa ng BIR na wayay ila nakita na problema kung gusto ng mga kandidato na matud pa hipuson ang sobra nila ng mga campaign funds basta magbayad ang mga ini anan ila mga income tax o sa dili matud pa sa waya pa to nagsugod ang kampanya na dato na Marso taghan ay na Bureau of Internal Revenue ang mga regulasyon kabahin na sa 5% na creditable income tax sa mga gastos ng tanan na mga kandidato. Pagkatapos ng eleksyon, ang mga kandidato giawagan na sa nagtahasan na mag-file o magsangat ng ilang mga statement of contributions and expenditures. Kung ugaling mapakyas, dili ka mo makasubmiter ng ijo mga susi, pahamtangan kamo tanan mga kandidato nan silot sa na pwede kasuhan ng tax evasion. So pag sangat na kamo o lakip na ideklara ang ijo waya maggamit na mga campaign contributions. Ini sa pamahayag ako man na bag-o anan na ato ang kagamhanan labi na sa Department of o sa Bureau of Internal Revenue ko na BIR. So na di pwede na magtago-tago ko din nato mga kandidato kung pila ang ilang mga nahipos diha pila ilang mga nanggasto gawas lamang sa di nila ideklara kinahanglan gadud na di ka musakpan kung base sa ijo waya nijo ideklara diha. Bueno, sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon asa na nabalita
anbuyan tuod sa Mayo isa ka National Heritage Month o isa ini ka balaod sa Proclamation number 439 na tumong an kasaulugan sa pagkilaya sa ato pagtamod sa nanan ato paggarbo sa ato kasaysayan sa pag-arte o kultura ng Pilipinas. Ang tema ko man na tuig, preserving legacies, building futures, empowering communities through heritage. O himo ko man inin matud pa kabilin isip amoy tulay sa nakalabay sa ato kaugmaon. Tag-awag ko man ang komunidad himuon ang tradisyonal na kahibayo makabag-o na mga teknolohiya para makamugna na bag-o isab sa nan inin na plastar o malaho tayo na paagi nan inin ato paghatag ng proteksyon sa ato kultura. So ini ang kasaulugan ko manabuyan sa National Heritage Month o gani ang matag local government unit lakip na kita din sa Surigao City. Aktibo ko man ang City Tourism and Cultural Affairs Office sa pagpanguyo ni Miss Roslyn Armida Marilyn na maghimo ng mga kalihukan sa National Heritage Month. So ato ngayon na ipasigarbo ini na ato kaugalingon na mga kasaysayan sa Pilipinas o didon sa ato matag lugar sa tibuok Pilipinas. Samtang sa dugang panato ng mga impormasyon asa na nabalita ato isab na siren na ini na mga mihimo isab ako man na nadugang na mga pamahayag isab na ato kagamhanan na jaoy pag decider naka-decider ko man ang gobyerno na itaas ang insurance in mga pampublikong transportasyon marasaw ini na balita so kinahanglan isab na jaoy mga insurance sumaya pa nan in mga pampublikong transportasyon kay nakita man lagi na arang ang mga disgrasya kuman mga disgrasya didon sa kadayanan o usahay kuyang ang pambayad ng mga insurance nan ini alabi na kay arang an mga na itabo kuman na mga kada adlaw na lamang permanente na jaoy madisgrasya matag pitik ka sa inin na tagalaong pa mga inin tagalaong pa ato orasan jaoy nga disgrasya o jaoy namatay o kuman mihimo kuman na nadugang isab na mga pagtanaw isab ato kagamhanan na kinahanglan isab na tutukan inin mga insurance inin ato mga sakyanan dili lamang kung mga pampublikong sakyanan kundi laki jaon man sa mga pribado pero inin mga pampublikong sakyanan. Ato nay dawaton ko man report gikan din sa merkado publiko sa may City Boulevard Public Market ang report ni Radyoman Joshua Coisona. TXRS Radyoman Report. Yes, Radyo man itong update ko man adlaw gumikan kay matod pa mga bagutbot sa mga mamalitay gumikan kay mihit ang isda o sanan may pagkamahalan ini Radyo man gumikan kay matod pa buyanon. Apanada na gipon mapalit na mga isda ko man. Sama sa mangko 280 ang kilo, Barawan Nocos 350 to 540 ang kilo. Batagon 480, Badjangon 240, Tabudlo 480, Lipti 360, Pasayan 380 ang kilo, Ingman Salatab 280. Bangus 200 to 240 ang kilo, Tamarong 340, Buntog 340, Siagbago 450, Danggit 340, Dumudot 300, Sigarilyo Nocos 400 to 540 ang kilo. Iman sa Bulingit 180, Tamban 200, Blue Marlin 500, Barilis 400, Tikab 300, Salay 260, Batog 260, Lagat 200, Lapu-Lapu 600, Suyahan 500, Mayabgas 160, Alimango 1,200 ang kilo, Lela 380 ug Lambay 800 ang kilo. Mao ganito mga display ko man ng mga isda, medyo di pa jud karadyaw puno ang mga displayhanan ko man gumikan sa matod pa buyanon. Ang ato ang update sa to ang gulay ini sa 70 ang kilo sa repolyo, munggos 90, radis, sagatos, bagyo beans 120,
Sayuti 30, Litos 200, Broco 140, Kubasa 30, Ingaman sa Patula 80, Langka 70, Karlang 60, Okra 120, Karot sa Gatos, Bayatong 80, Upo 50, Pipino 60, Pitsay sa Gatos, Talong 60 ug Palaya 80 ang kilo. Jaman Luya na sa 200 ang kilo, Atsal 200, Kulikot Sili 250, imo sa Sili Hayang 400, Ahos 150, Agri Sagatos, Biasong 300, Bombay 150, imo sa Dynamite Sili 200, Bell Pepper 350 ug Kamatis 80 ang kilo. Ingon sa ato ang update sa ato ang baboy unod, inir sa 370 ang kilo sa unod, Bukog 280, Ribs 320, Siki 320, Paklay 280, Atay 280. Baka unod walay pag-isab, nagpabili na sa 550 ang kilo. Lomo 600, Bukog 400, Ribs 400, Balbagwa 300, Manok 200, Siki sa manok 150, Atay sa manok 220. Og tinain ini 120 ang kilo sa ini tinai sa manok. Itlog ang jumbo ini sa 10 sa paingon sa 11 ang buok. Extra large 9.50, large 9 pesos, medium 8.75 ug small city 80 og kining itlog sa pugo city 3 ang 350 ang buok itlog sa pugo. Mao kini radyo man gyatong latest update gikan diri sa ato ang public market city boulevard. Inyo kauban sa serbisyo publiko radyo man Joshua Inokusona tatak RMN. Straight to the point. Alas 8:41 na oras sa tudang sa ato sa marjaw na kabubuton ng unique maximum toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Ini nato programa tagapaluduhan isabang sa ato ng Philippine Charity Sweepstakes Office ko na PCSO. Salamat sabang sa Red Horse Beer, Red Horse Super ang shot ng tropa. Sa ato pagpadadyon nasa ato ang mga impormasyon nasa na nabalita ato na siren na inin taga sugdan na badya anan Commission on Elections ang paghahatag sa mga honoraria nan inan ato mga magtutulo na nag-survey sa eleksyon na dato na Mayo 12 o taga sugdanan na Comelec na pagbahin-bahin na komisyon sa mga honoraria ng mga magtutulo na nag-survey sa milabay na eleksyon o samaya pa na pwede katuan na nato mga magtutudlo ang tagsa-tagsa nila ka mga election officer para makuha na nila ang ila ini ng mga honoraria na sadyo. Sumaya pa na sa Election Service Reform Act kinahanglan maghatag ang poll body anan inin honoraria na matud pa ihatag jud ang honoraria 15 ka adlaw human dadyon na eleksyon. Og ang kasamtangan na honoraria ng mga magtutuluan mo kantidad 9,000 pesos hangtod na 12,000 pesos. Grabe kadag ko ini mas taas kumpara sa mga na dawat ana ini mga magtutudlo nandiyaton nakalabay na eleksyon. Og gumikan ini sumaya pa sa Commission on Elections waya ila na dawat na mga reports gikan isab sa mga local Comelec na may mga magtutudlo na nakasinati anan inin mga pagpanhasi sa adlaw na eleksyon. Alas 8:43 kaya Biyernes man tuod ako man na untop alas 9 gikatakda na mabati ni Joan na programa sa Department of Agriculture and bahandi sa kaumahan. Bahandi sa kaumahan mo sunod na pagka alas 9 ang takna. Kay Biyernes kuman mataga Biyernes programa na Department of Agriculture bahandi sa kaumahan matag alas 9 ngadto na alas 10 sa buntag. So atangi na mga hisgutanan na isab kabahin na ini sa mga programa isab ng Department of Agriculture at dinhi sa Surigao del Norte o dinhi sa ato probinsya. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na nabalita ato na siren an internal cleansing taga-Butchag kuman na National Police Commission kon Napolcom na dili kaya
At paklaro ko man na napulkom na dili kaya ng isa ka ahinsya lamang ang plano na internal cleansing ng Philippine National Police kon PNP. O sumaya pa na napulkom na dapat na magtinabangay ang iban pa na mga attached agencies ang paglimpyo sa hanay ng PNP para sa mas paspas na aksyon kabahin na sa pagkalambigit ng pipila ka mga pulis sa mga illegal na mga hinimuan ni ini. Tagapaklaro kuman ang NAPOLCOM Commissioner sa Vice Chairperson Executive Officer Attorney Rafael Kalinisan na dapat na magtinabangay ang iban pa na mga attached agencies o tagapaklaro na dili lamang mga ahensya ang makatabang para sa paglimpyo nan ini pero bisan ang publiko sa an mismong komunidad na gilangkuban ni ini pwede gazod na makatabang. Sumaya pa na kinahanglan kuman ng buhatan na NAPOLCOM o nan iban pa na mga ahensya na magsuportahay tungod kay dili dapat na magpabaya isab ang mga ini sa kinahanglanon ng mga labi na sa ila mga taga-panumpaan ng mga katungdanan. Painumdum pa kuman ang NAPOLCOM Commissioner na dili dapat konsentihon ang mga ini na mga sitwasyon sa dili dapat na magpabor-pabor ang panig ng kapulisan og sigurado na ipaubos sa isa ka proseso. Ang paspas na pagresolba ang mga kaso na may kalambigitan ng mga pagpangabuso gikan sa kapulisan na daon sa serbisyo. Samtang kabahinan ini masagpapaspasan na NAPOLCOM ang pagproseso sa ini na mga natambakan na mga kaso na mga pagpangabuso sa pagkakuman tagsiguro na dili ini na himuon na dugay o resolbahon nila tungod kay target na NAPOLCOM na kuman paspasan o aksyonan dadon ang mga reklamo sa nansumbong ng katawhan labi na kun ini may kalambigitan sa mga uniform personnel. Sa dugang nato na mga impormasyon sa nanabalita dito sa Dinagata Province. Nakabalik na sa isa pangatungdanan og napili na Congresswoman na isab na si Kaka Bag-aw og mapasalamaton siya sa ija pagdaog kuman dito sa Dinagat Province. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferrol. DXRS Radyoman Report. Humanangkon ang kadaugan niini o pagbalik sa posisyon ni Congresswoman-elect Kaka Bag-aw. Tagapabot niini ani dyan na pasalamat ngadto na sa naangko na suporta sa ija tagapabot na mensahe. Tagapaagi sa social media an musunod. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang kalampusan di lamang para nako, kundi para sa atong tanan. Nagtuo ko nga ang pagboto mao ang paagi sa katawhan na ipadayag ang ilang damgo para sa maayong kaugmaon para sa ilang pamilya, komunidad ug sa tibok probinsya sa Dinagat Islands. Salamat sa pagpaligon sa inyong tingog niining eleksyon. Para nako dili lang kini pagpili nga mubalik ko isip inyong representante, kundi o sa kini kadakong pagsalig og responsibilidad nga inyong gihatag kanako aron madala ang inyong tingog ngadto sa Kongreso aron masiguro na ang pondo sa katawhan moadto sa mga programa nga makapauswag sa atong mga komunidad aron matag dinagatnon makabaton og patas nga higayon sa matag buntag nga mobangon uban ang kusog nga atubangon ang mga hagit ug ang paglaom nga matuman ang atong mga pangandoy. Salamat sa pagsuporta sa bagong Dinagat Joint Alliance. Kanamo nila ni Governor Nilo de Mary, Vice Governor J. Cleo, tanang mga kauban nato nga board member ug matag kaalyado sa pito ka lungsod. Magtinabangay kita aron matuman ang among mga tinguha ug plano alang sa katawhan. Paningkamutan gayud nako nga mahimong tinuod nga tingog ninyo sa tanang serbisyo ug programa sa atong distrito ug sa mga balaod nga atong ipaglaban sa Kongreso. Sigurado ako nga makabuot nato kini basta magpadayon ta nga naghiusa isip ng mga kauban sa kalambuan. Panahon na aron biyaan ang nagbahin-bahin nga klase sa politika. Karon na ang panahon nga magsugod ta og paghigugmaay nga maoy maghiusa nato isip mga dinagatnon. Sa makausa, daghang salamat padayon ta sa atong nasugdan nga mga kabag-uhan. Padayon ta ngadto sa usa ka Dinagat Islands nga walay mabiyaan kay walang maliit, walang
malayo lahat mahalaga. End of quote sa pagpadayag ng pasalamat ni Congresswoman-elect Kaka Bag-aw sa Lone District ng Dinagat Province. Inenedyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Tatak, RMN! Straight to the point. Salamat Jo og congratulations sa mga nandaog isab na mga opisyal di doon o mga kandidato sa milabay na eleksyon na sa Dinagata Province. Subli na napili ang gyapon si Provincial Governor Nilo Demery og Vice Governor si Vice Governor Jada Icleo og sa Lone District ng Dinagat napili si Congresswoman Kaka Bag-aw. So sa tanan saba na mga sakop sa sangguni ang panlalawigan isa ba dilong congratulations sa tanan ni Jo o sa mga dinagat nun. Alas 8:50 na sa ato pagapadadon sa ato ang mga impormasyon sa nabalita taga-confirmar mismo command ng Department of Transportation na Secretary Vince Dizon. Natagmando na gadod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na itudo na ang insurance na in mga pampublikong sakyanan gadungan na inin tuuwaya na mga aksidente doon sa kadayanan sa tagahimo na mga paggabutyag ako man bag-o ng Transportation Secretary Vince Dizon na desidido na gadod sila na itaas o ipariho ang insurance na in mga public utility vehicles sa mga private vehicles para na isab sa proteksyon sa ng kaluwasan ng mga pasahero. Straight. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, gi-confirmar isab na Philippine National Police na may kunhod o may ubos ang mga nahimong datos o listahan ng mga election-related incidents sa akuman na eleksyon kumpara ini sa mga nakalabay na eleksyon. O subay sa datos ng Philippine National Police sa Public Information Office, may kunhod ng 53% ang kinatibuk ang porsyento ng mga nalista na mga ERIs o election-related incidents sa akuman na bagway pa lamang natapos isab na eleksyon. Himong basihan sumaya pa ng PNP o sa ila data tungod isab sa mga nalista na 49 na mga insidente na ila taga-verify sa na-validate na Philippine National Police. O ang gidaghanon, matod pa nan ini, mas ubos kumpara sa nalista na 49 na mga insidente na mga kumpara labi na kay 49 ra kuman kung i-compare sa 103 na mga incident na daton milabay na barangay o gaasang guni ang kabataan elections na daton nakalabay na tuig o nakita isab ng Philippine National Police na ang mga nahimong pag-ubos o pagkunhod na mga insidente kuman na eleksyon pamatuod lamang nan ila kaisog sa inintag tindugan para hingpit na matuman ang mga nahimong nadawat na mga direktiba nila kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o gikan isab sa PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ipabili na plastar o hapsay na himong eleksyon. O dungan ini tagpasalamatan ko man ang Philippine National Police ang ila mga ginsakupan sa tibuok Pilipinas para sa ila sincero na himo sa ila mga nahimong katungdanan sa baguhay pa lamang na eleksyon sanan para na isama sa ila mga paningkamot sa sakripisyo o gan ila kaisog sa ila taga-sumpaan na mandato. O gawa sa ini taga paklaro isam ng Philippine National Police na nagpakita lamang ng taas na paghatag ng importansya ang kapulisan sa ila professionalism og nagpakita isab nan ila tinuod ana inin purpose na matud pa mag-serbisyo gadud sa katawan. Kasamtangan isab na taga-ubos na sa heightened alert status ang tibuok estado ng kapulisan sa tibuok Pilipinas gawas na lamang dito sa National Capital Region Police Office tungod sa padado na taghimo ko man na election para Fernalia returns sa Commission on Elections. Alas 8:53 na og sa dugang nato na mga
impormasyon isa bato na siren an ato sab matod pa paghatag kuman anan inin na dugang isab na mga pagpamahayag isab ang gikan sa kinatibuk-an na monitor sab na COMELEC sa inin mga voting paraphernalia returns at taga-butsyag na malampuson gajud an taga matud pa milabay na eleksyon o sa kinatibuk-an na ang mga election returns na transmit na gajud ang tanan dito sa COMELEC head office o Commission on Elections. Inisab maradaw na balita sa ato mga kawani sa gobyerno. Taga-sugdan na badya ang paghatag sa mid-year bonus na nato mga kawani sa gobyerno. Taga-anunsyo na gazod ang Department of Budget and Management na taga-sugdan na kagahapon na nadawat na ilang mid-year bonus ang mga kwalipikado na mga kawani. Nato gobyerno lakip na ang mga civilian militar sa mga uniformed personnel. O sumaya pa sa budget Secretary Amina Pangandaman na tagpunduhan ng gobyerno ang kinatibuk ang 63.695 billion pesos para sa 2025 mid-year bonus kundiin tungaon ini sa 47.587 billion para sa civilian personnel, 16 billion plus para sa military sa uniform personnel. O tagbutsyag isab ang kalihim na na-release na jaton Enero pa 2025 ang pundo sa tanan mga implementing agencies amo na nanawagan siya kuman na ipanhatag na sa mga personahe sa ahensya sa local government units an amo na mga bonus subay sa DBM budget circular makadawat ng mid-year bonus ang mga empleyado na naka serbisyo na dili mo ubos sa upat na kabuyan gikan Hulyo 1 sa nakalabay na tuig hangtod Mayo 15 sa kasamtangang tuig. Nakakuha sab na mga matud pa performance rating sa nakalabay na rating period. O lakip isab sa mid-year bonus ang tanan ng mga civilian positions regular, casual, contractual, appointive o elective. O full-time o part-time sa tuyo ka hanay sa atong gobyerno o sa ato kagamahanan, mga constitutional offices, mga government-owned and controlled offices na sakop sa compensation position classification system, mga state universities and colleges and mga local government units. Kwalipikado isab ang mga military sa mga uniform personnel. Amo daw na permi puno ini nato mga tindahan kuman kay gikan pa eleksyon tapos nato sa mga kawani daw ba say bonus, dai mid-year bonus. Amo daw na grabe gud kalipay nila kuman kay ting bonus man sa ato kagamahanan sa sa mga local government units magdawat man ng mga bonus. So ngisi-ngisi gud din nato mga magbayaran na intaw na nila mga hago apoy rasa inin mga mag tinuod sa ila panerbisyo. Pero ngayon lamang sab natagan kay ting kumanda ba sab ting taglaong pa kung ikaw kawani tapos sa imo mga kabataan na nag-eskwela ting enrollment na sab para sa sunod na school year aniban pa gani pa makabayad na nila mga tuition, so pambayad na sa ini sa mga tuition sa milabay nila na school year. So timing na i-release ini ako man na buyan and mid-year bonus sa mga kawani nan ato ang kagamhanan. Okay, good morning diha sa ato ang mga suki isab didon na didon sa mga barangayano nato didon sa mga kabarangayan sakop dinhi sa ato syudad. Minus sab kamo didon na inon ijo mga marites mga away-away kay jawer bay diri diri nagreklamo diri nanjaton na milabay na adlaw diri sa istasyon sa DXRS. Nagreklamo ni ini na mga sahiba ini na ato ang mga away na mga kabataan didon sa mga kabarangayan. Di mo gusto kalikayan ni mga bata na magduwa, mag-away-away. Mga mag-agi mga jud kita daon gani mga away-away sa mga kabataan samtang nagduwa sila taon-taon jay manuwaw. Okay ra daon kay mga kabataan gajud away-away mga binata-bata. Pero
usahay jay mga away di doon na maglakip-lakip ini na ato ang mga ginikanan na hangtod na ang mga magsilingan diha ng mga ginikanan usahay tungod na lamang ini mga away sa ilang mga kabataan maglakip-lakip sab sila lupig pa sab sila mga bata na mga tiguyang naman amo dyan mudako ang mga away di doon tungod sa ilang mga kabataan nag-away lakip-lakip ang mga tiguyang amo ini ang sagad ng mga reklamo na usahay adawato na ninon ato mga lupon dito sa mga barangay o sagad matud pa na pipila ka mga barangay official sus ini namo sa madawat na mga reklamo ini mga away ra mga binata-bata nag-away ra ang ilang mga kabataan mag-apil-apil magdapig-dapig ini mga nanay mga tatay hantod magsinumbagay usahay jaw pa iban di doon na magdumot o jaw iban di doon na bisan uno ra kay panyaw-yaw hantod na mo grabe ang sitwasyon na moabot din doon sa barangay hangtod na kung dili ka dyan ma-settle sila doon sa barangay di makasinabot adto mo reklamo dito sa polis magpa-blatter kung di ka dyan kaya adto abot dito sa hay dyan sa korte sangat ng kaso pero nagsugod ra ang mga away doon sa mga ginagmay sa mga kabataan na nila na nagduwa magdapig-dapig aninin mga ato mga baranggayanon o kainin ilang mga ginikanan imbis amoy mga tiguyang na amoy adi makasagda sa mga kabataan sila na hinuan naguna-una dito na nagpakita imbis mga modelo kamo kay mga tiguyang na pakita lamang kamo gud na inindili marajaw na mga values sa ijo mga kabataan natural lamang gud inin ato mga kabataan duwa-duwa party dyan sa ilang mga pagkabata dyan mga kuamba magduwa tapos taw-taw dyan mutuwaw kay nag-away naglalis pero dapat kita mga dagko mga tiguyang na magsagda dili kay mo apil og magdapig-dapig na binata-bata raman dyan sa iban ko di doon na usahay dumugon sab kay tag-uno man kadung ilabay na dyan may bata na muuli nanay tag-sumbag ako ni kuan nagduwa ra tapos gawasan sa tatay magdayon ng sundang kay sino yung nag-aaway sa ako bata manumbag usahay dapatan aton sino yung tagsumbong sa isa anak na nag-aaway so sakto ba daon na mga klase o mga ini ba kinaidya isip ka mo mga ginikanan natural raman ka doon sa ato mga baryo bisan naipa na mag-away-away ini na ato mga kabataan sometimes bisan kay sa mga eskwelahan dili nato dajon matud pa ipakita na magdapig kita o dili ato tudluan manggani nato mga kabataan dili kay kamo mga ginikanan kung magsugod manggod nandiyon magdapig-dapig tapos magpasakit kamo sa mga kabataan isab natural ang mga ginikanan sab na nijo pasakitan mo reklamo hain naman ang ijo pagka imbis kamo yung mga modelo didon kay mga ginikanan kamo didon asa na may nuwa ka mo na kagamay na mga butang kay ang mga bata ray nag-away apil-apil ka mo kay magdapig-dapig so amo ini ang sagad na nakit-an didon sa mga kabaranggayan amo ini pirmi na nag-atubang yung mga kapitan ini mga lupong ini nila mga lupong taga pamayapa amo pirmi ini an ila mga kasagaran madawat na mga reklamo didon sa ilang mga baranggayanon so ato lamang ini naisgutan kay mga padumdum didon sa ato mga katiguyangan didon mga baryohanon mga tiguyang naman kamo taglaong pa mga ginikanan nato na ininja mga kabataan didon na sige magduwa-duwa didon sa ijo mga barangay na di ta magpakita sa inin mga pag inin ba kinahanglan pakita nato pagka marajaw kay mga modelo kamo mga implo kamo didon kay mga ginikanan na gani ang tawag sa ijo so dapat ato imatuto sa sakto nato mga kabataan sa nadili amoy magsugod na inin mga away diha kay amoy ini ang sagad na nakit-an na mga reklamo doon sa mga kabaranggayan pero sa hiza isa magsumbong diri sa ato di man ma'am kay nanubra sa ini mga maritis amo sab jaon kay diyan sa iso sobra sa mga maritis dito mga istorya na palabian makapasakit kamo kung di kamo ganahan sa iso mga silingan paghunong dili kay magmaritis na iso panlibakon kay kung makabatian iso silingan na alas 9:03 na pa dya
Di gani gusto ko ganahan mo. Ganahan ba unta ko mag Jari sab. Uya pa sab sa ako dai magsinyal. Magsignal. Alas 9:03 mo sunod na ang programa ng Department of Agriculture. Ang programa nga bahandi sa kaumahan. Mula Mildred, good morning. Arnie Ciraldino, diyon sa San Francisco, Gigi Sigaran, Isay, Kalimbo, Pigoro, Bienvenida, Tarukan, Jun Caranto, Maradaw na Buntag. O sa ngayon, nasa control, kaiba na ako diri sila si J.O. Bataan o Pearl Fernandez, dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. O musunod na ang matag biyernes nato na programa Department of Agriculture and bahandi sa kaumahan. Ako si Gay Chu, salamat sa inyong pagpamati. Straight to the point. Tatak RMN.